Madali na lang ang trabaho para sa Mavericks dahil kay Thompson, Clay nag-break ng NBA record. Detalye sa plano ng Warriors laban sa Pelicans binunyag ni Kerr. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry shoes, mabibili lamang sa halagang $2,499. I-click lamang ang link sa comment section. Matapos matalo sa Phoenix noong linggo ng araw sa 12 puntos, nais tiyakin ng Mavs na makabalik sila sa tamang direksyon bago lumipad patungo sa Minnesota para sa laro sa Miyerkules. Sa tagumpay laban sa Jazz, na-improve ng Mavs ang kanilang record sa 2-1 habang ang Jazz ay nanatiling walang panalo sa 0-3. Pinangunahan ni Kyrie Irving ang Mavs na may 23 puntos, 6 na rebound at 9 na assist. Si Klay Thompson ay nag-ambag ng 18 puntos, si Luka Doncic ay nagtala ng 15 puntos, 9 na rebound, 8 assist at 3 steals, at si Derek Lively ay nagdagdag ng 14 na puntos at 3 blocks. Para sa Mavs din, nagtala si PJ Washington ng 12 puntos, 11 rebounds, 4 na steals at 2 blocks, habang nag-ambag naman si Spencer Dinwiddie ng 11 punto. Ang laro ay naantala ng isang matinding pinsala kay Jazz forward Taylor Hendricks. Sa natitirang 5.59 minutes, biglang bumagsak si Hendricks sa kanang bahagi ng court habang tumatakbo. Ang kanang binti ni Hendricks ay bumigay at mabilis na rumisponde ang mga paramedic upang dalhin siya sa locker room. Matapos ang isang 3-pointer ni Clarkson at isang puntos mula kay Sexton, leading ang Mavs ng 101-95 na may natitirang 3 minutes 51 seconds. Gayunpaman, nagpasok ng 3-pointer si Doncic. Sumunod si Irving na nakakuha ng 2 free throws, nagtala si Doncic ng isang fast break layup, at si Washington ay nag-dunk para bigyan ang Dallas ng komportableng kalamangan na 110-97 na may natitirang 1 minute and 26 seconds. Umabot ng hanggang 11 puntos ang kalamangan ng Mavs sa maagang bahagi ng ikalawang quarter. Sa unang pagkakataon ngayong season, nagamit nila ang kanilang paboritong lob dunk play na madalas nilang ginamit noong nakaraang NBA Finals. Una, nag-lob pass si Doncic kay Daniel Gafford para sa isang lob dunk. Makalipas ng higit sa 3 minuto, nakatanggap naman si Lively ng lob pass mula kay Washington at ipinasok ang bola para bigyan ang Mavs ng kalamangan 39-31. Isang late 3-pointer ni Thompson ang nagbigay sa Mavs ng 49-43 lead. Sa halftime, 3 3-pointers naman ni Dinwiddie sa ikatlong quarter. Ang isa ay may natitirang 2.4 seconds. Ang nagbigay sa Mavs ng 82-70 na kalamangan papasok sa ika-4 na quarter. Sa kabila ng 7 offensive rebounds ng Jazz sa unang quarter, nakakuha ang Mavs ng tig-6 na puntos mula kina Irving at Washington upang makuha ang 27-19 lead sa ikalawang quarter. Sa kabuuan, may shooting ang Mavs ng 45.3% in the field, ngunit sumablay sa 28 sa kanilang 39 na 3-point attempts. Gayunpaman, pinababa nila ang shooting percentage ng Jazz sa 37% na may Utah na sumablay sa 25 sa kanilang 35 3-point attempts. Parehong nagtapos ang dalawang koponan na may 50 rebounds, kung saan nakakuha ang Utah ng 15 offensive rebounds at nakakuha naman ng 13 offensive boards ang Mavs. Sa panalo na ito, binasag ni Klay Thompson ang isang NBA record sa history sa 3-pointers made na may 15 sa unang 3 laro, at binigyang halaga ni Jason Kidd ang pagkakataon na purihin ang tandem nila ni Luka Doncic. Si Klay ay nagiging wide open. Para kay Luka, lagi niyang ginagamit si Klay. Nakikita ko na ang kanilang pagsasama ay magiging mas mahusay sa paparating na mga araw, ayon kay Kidd. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, pagkatapos lamang ng 4 na araw sa kumpletong lineup sa kanilang season, malalaman na ng Warriors kung ang kalidad ng kanilang bench ay kaakibat sa dami nito. Ang pangunahing manlalaro ng team na si Stephen Curry ay hindi makakalaro ng hindi bababa sa 2 laro, at marahil ay higit pa matapos magtamo ng sprain sa kaliwang ankle nitong Lunes sa ika-4 na quarter ng pagkatalo sa Clippers. Wala pang 4 na minuto matapos pumasok si Curry sa locker room, umalis din si combo guard DeAnthony Melton sa laro dahil sa strain sa kanyang ibabang likod. Si Curry at Melton ay parehong hindi makakalaro ng hindi bababa sa 2 laro at posibleng mas matagal pa. Pareho silang nakatakdang suriin muli sa Biyernes bago umalis ang Warriors para sa isang 5 laro na road trip na magsisimula sa Sabado sa Houston. Bukod kina Curry at Melton, si Andrew Wiggins na isa pang starting guard ay mayroong strain sa ibabang likod at nakalista bilang questionable para sa laro sa Miyerkules ng araw laban sa New Orleans.
Hindi ko pa alam kung sino ang magiging starter ko bukas, sabi ni Coach Steve Kerr nitong Martes pagkatapos ng ensayo. Ito ang kalituhan na nararanasan kapag dalawang starters, kasama ang pinakapambihirang manlalaro ng team at isang mahalagang rotation player ang nasa injury list. Habang inaamin na karaniwan ang rotation ng 9 o 10 manlalaro sa NBA, sinabi ni Kerr na handa siyang gumamit ng 12 o hanggang 14 kung kinakailangan. Lahat ng 14 na aktibong manlalaro ay nakilahok sa unang 2 laro ng season na parehong natapos sa malaking puntos, una laban sa Portland at pangalawa sa Utah. Ngayon nasa yugto ng pagtuklas ang Warriors na may 2-1 record. May tsansang makabalik si Wiggins sa Miyerkules, ngunit ang pagkawala ni Curry, ang pinaka-espesyal na point guard sa liga, ay nag-iwan ng puwang na hindi madaling mapunan. Kailangan ng isang pangunahing ball handler at sino man ang tatanggap ng tungkulin ay magkakaroon ng iba't ibang kakayahan kumpara kay Curry. Brandon Podziemski ang hahawak ng bola ng madalas, sabi ni Kerr. Si Kyle Anderson ay maaaring maglaro bilang point forward. Si Draymond Green ay maaari ring maging point forward. Marami kaming mga manlalaro na maaaring humawak ng bola. Malamang na ipapasok din namin si Pat Spencer, two-way guard, bukas bilang dagdag na ball handler. Ang unang option ay isama si Podziemski bilang point guard. Nakasanayan na niyang patakbuhin ang second unit, isang tungkulin na pinaghahatian nila ni Melton. Ang problema sa ganitong hakbang ay ang epekto nito sa spacing na prioridad ni Kerr. Sa loob ng 2 laro, si Podziemski ay 1 of 14 mula sa distansya. Sa 3 laro naman si Jonathan Kuminga na starting small forward ay 1 of 9 mula sa malayo at si Green ay may 4 na attempts lang mula sa 3. Marahil ay hindi tututol ang Pelicans kung ang starting lineup ng Warriors ay binubuo ni na Podziemski, Kuminga, Green at center na si Trayce Jackson Davis. Kung available si Wiggins, maraming tutok ang mapupunta sa kanya at mag-iipon ang depensa sa paint. Patuloy naming pinag-aaralan ng aming team, sabi ni Kerr. Makikita natin ang iba't ibang kombinasyon sa court. Iyan ang isa sa mga layunin sa preseason na masilip ang pinakamaraming kombinasyon hanggat maaari. Isa pang option na siguradong iniisip, ipasok si Moses Moody kapalit ni Kuminga. Si Moody ay 6 of 15 mula sa 3, tanging sina 6-man Buddy Hield 13, Curry 11 at Wiggins 11 ang may mas maraming attempts at makes mula sa 3 kaysa kay Moody. Ang susunod na 24 na oras ay magdadala ng isang kawili-wiling lineup, isa na may manipis na margin para sa pagkakamali. Ito rin ang magbibigay sa Warriors ng indikasyon kung sapat ba ang lalim ng kanilang roster upang manatiling malakas kahit wala si Curry o hanggang malalim lang ba talaga. Do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.